Zian Lim, hindi pa raw nakaka-move on kay Kim Chu. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po natin bigyan ng reaction ng balitang iyan, nais ko lang po kayong imbitahan. Lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi pa kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. Kaya ngayong araw po, ang ating gagawin ng reaction video ay galing po sa channel ni Ibang Klaseng Balita. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Ang una po namin tatalakayin ay ang sentro ng bagyo ngayon pagdating sa social media. Yes. Duda ko ba itong si Zian Lim ngayon palang nahinog ang kanyang panahon para magpaliwanag tungkol sa split up nila ni Kim Chu. Oo, ha? Maaari na eh. Di ba? Kasi nung inaantay natin yung mga bagay-bagay na ginagawa nila, hindi siya kumikibo. Wala. Ngayon na hindi natin kailangan, saka naman niya ibinibigay. At sabi nga niya, na ano daw eh, parang na-delay yung pagbibigay nila ng official na pahayag ni Kim Chu. Hana daw niya ay tutuparin noong December. Hindi naman dahil may press con daw ng Linlanglay. So pinawayaan niya yon. At ngayon lamang po siya nagsasabi na hindi totoo na pinagbutupan niya ng state o si Kim bago siya nagsalita na let's call this off. Parang gano'n. Wala raw pong katotohanan yun. Absurd daw po yun. Hindi raw po sa kanya nagsimula ang kwento ng paghihiwalay kay Kim daw. Diba? Yun na nga ang iniisip natin. Yung babae, ang tingin natin lahat ay nakamove on na. Pero siya pa lang nagsisimulang maglabas ng mga hugot niya. Samantalang pareho naman silang merong nauugnay. Totoo. Sa kanya may girlfriend na siya. Minato siya si Iris Lim. At si Kim naman ay nalilink kay Paula Avellino. Pero alam niyo, yung mga kwento ngayon ni mananatiling kwento lang ni Zian. Hindi pa natin naririnig eh. Yun namang bahayag ni Kim Chu. So lahat po ng naririnig natin ngayon na sinasabi ni Zian Lim, kwento lang lahat dyan. Ayon sa kanya. Paano naman pag dumating ang araw na si Kim naman ang magkikwento? Yun lang ha. Doon palang mababalado siya. Pero mahaba pang tatakbuhin na ito. Pero alam mo, na-late yung pagpamaliwanag ni Zian Lim. Kaya naman siya po ay pinuputaki talaga ng mga bashing na yon. Na para bang ang dandal mo samantala yung ex mo. Tahimik na tahimik. Nagtatawa lang. Deadmatology 101. Kaya hindi kaya mayanan niya nag-thinking sa isipan niya. Nawala na pala silang dalawa ni Kim Chu. Diba? Nakakalukan. Ibig sabihin, ano siya, delayed na hiyoy kong sabihin. Pero, delayed na reaction, delayed reaction. Pero siguro, nagsasalita siya dahil sa marami siya nakakatanggap na bashing. Pangalawa, meron daw po siyang pinagkatiwalaan ng mga itinuring niyang friends, hindi fans. Ipinagkatiwala daw po ang numero ng kanyang ina na ngayon ay nakuha pang mag-traitor sa kanya. Ay ang mami niya ay binabash at ang lola niya may death threat. Wow, masakit yun. Pakasakit kasi kayang tanggapin ng artista ang anumang bashing laban sa kanya. Pero kapag nadadamay na ang pamilya, nagiging sensitibo sila. Kaya alin naman natin si Zian Lim na magsalita na ngayon kung ano yung nasa puso niya. Para na siguro marilis din yung sama ng loob niya na kinikim na ano ba yan? Payagan na tanong minamahal niya. Pero ito nga po, sabi nga namin, ito ay mananatiling kwento ni Zian Lim kasi wala pa po yung ka-equal na paliwanag naman ni Kim Chu. Diba? Ito'y ayon sa kanyang pagkakaalam, yung pagkakaalam naman ni Kim Chu, kailangan pa nating pakinggan. Kung sa bagay po mga tagapanood, di naman po natin masisisi si Zian Lim kung hanggang ngayon hindi pa siya nakaka-move on kay Kim Chu. Siyempre, mahaba at matagal din po yung pinagsamahan nila. Malay po natin kung ganun kamahal ni Zian Lim itong si Kim Chu. Hindi po ba? Mga tagapanood. At baka namimiss niya lang ito, naaalala niya lang yung magandang samahan nila. Kung ano man po yung dahilan ng hiwalayan nila, hindi pa naman po sinasabi yung buong kwento. Balita-balita lang po yun na merong iba si Zian Lim. At yun nga, marami nang kumakalat ngayon at parang pinatunayan din naman niya po na may iba na siya. Ganun pa man mga tagapanood, yung punot dulo ng hiwalayan nila, hindi pa po nilalabas talaga. 'Di ba? Wala pa po atang nakakaalam ng tunay
na dahilan. Basta yung sinasabi lang po nila, third party. Pero yun po kaya yung tunay na dahilan. Siyempre, hindi po natin masasagot yan. Sila po ang nakakaalam niyan, mga tagapanood. Ito naman si Kim Cho, siyempre deadma lang. Dinededma niya lang po lahat. Pero deep inside, siyempre ano po yan, may apektado po yan at nasasaktan din po yan, mga tagapanood. Mahirap nga naman po ipahalata, 'di ba? Mga public figure po itong mga to, hangga't maaring itatago po nila yan para kunwari hindi halata. Pero pag sila-sila na lang po yan, mga tagapanood, imposibleng hindi po nila naiisip yun, imposibleng hindi po sila nasasaktan dyan. Mga tao lang din po to, mga tagapanood, may nararamdaman din po to. At buhay na tao po yan sila, hindi naman po yan sila mga robot eh. Kaya nga lang po mga tagapanood, ang nakakapagtaka dito kay Zian Lim, bakit ngayon lang po siya mas nag-iingay. Nung mga unang araw, unang buwan ng hiwalayan nila ni Kim Cho, tahimik lang po siya, mga tagapanood eh. Hinahayaan niya lang pong nababash po siya. Ang dami pong bumabati po sa kanya. Tahimik lang po siya, mga tagapanood. Pero nung pumutok po yung issue na parang nagkakamabutihan na si Kim Cho at itong si Paulo Abilino, ngayon na po siya nag-iingay. Ngayon na po pinapaliwanag yung side niya na parang ngayon yan nililinis yung sarili niya. Na parang gusto niya pong sabihin na wala siyang kasalanan dun sa hiwalayan nila. At parang ang dating po nito mga tagapanood, may panghihinayang po talaga na nagkahiwalay sila ni Kim Cho. Di po ba? Parang parang totoo po yung balita na hindi po talaga nakamove on si Zian Lim kay Kim Cho. Kasi kung nakamove on ka na, una pa nga lang, di ba, tahimik ka na. Dapat, tinuloy-tuloy mo na, nanahimik ka na lang, total, wala na, ganun naman na po ang nangyari, di ba? Ikaw na po yung sinisisi, ang dami na sinasabi sa'yo. Di ba, matagal na panahon yun eh. Pero bakit ngayon, parang lumabas ka at pinagsisigawan mo na wala kang kasalanan. Di ba? Parang ganun po, parang choice yung dalawa yun na maghiwalay kayo. Parang ganun po yung datingan mga tagapanood eh. Kung kailan huli na po ang lahat, tsaka po siya nagpapaliwanag. Ngayon, di lumalabas po na hindi talaga siya nakamove on kay Kim Cho at nangihinayang po siya na nawala po sa kanya si Kim Cho. Ayan, tunay po talaga yung kasabihan. Nasa huli po talaga ang pagsisisi. O yan po yung patunay mga tagapanood sa mga nagagawa po nating kamalian. Na bandang huli, pinagsisisihan po natin. Katulad nung pag-ibig, binitawan natin yung taong alam naman po natin na siya ang nagpapasaya po sa atin. O, kaya move on na lang po, Zian Lim. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.